Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Naka-live na po tayo dito sa Columna Veritatis Reformed Theological Studies at Session 4 na po tayo ngayon sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa Bibliology under pa rin ng canopy ng Systematic Theology. At sana po ay tulungan po tayo ng ating Panginoon at gamitin niya ang ating pag-aaral in order to spread thorough biblical reformation dito sa ating bansa. And of course, we do this for the glory of God alone. And ang gawain dito sa Columna Veritatis Reformed Theological Studies ay nasa ilalim po ng pamumuno ng Pillar of Truth Reformed Gospel Ministry dito sa General Trias, Cavite. Salamat po sa Panginoon sa sustaining grace sa mga nagbiyahe. Kararating ko lang din sa bahay galing pa pong Manila, but just in time ay nakarating po tayo dito ng safe. Salamat po sa ating Panginoon. Okay, i-share lang po natin ang ating request. Ang ating screen at ang pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po sa sufficiency of the scriptures. Sufficiency of the scriptures. Ang ibig pong sabihin nito, ang banal na kasulatan po ay sapat. Hindi na po natin kailangan pa ng ibang source of authority para sa ating pananampalataya, but we already have the complete revelation of the Word of God from the Old Testament to the New Testament. 66 books of the Bible. And since we are live din po sa Facebook, binabati din po natin ang mga nanonood ngayon sa Facebook Live. And please feel free to type your questions. Dahil pinapansin po talaga natin yan along the way. At ina-address din po natin sa tulong po ng ating Panginoon. Meron lang po tayong group na pag-sharean. Please feel free also na i-share po natin sa ating mga walls ang ating pag-aaral ngayong gabi. Expository. Okay. So, this is it. We will be studying the sufficiency of the scriptures ngayong gabi. And review po muna tayo saglit sa ating napag-aralan last time. We studied the authority of the scriptures and the reliability of the scriptures. And kinumpare po natin ang Roman Catholic view, which is magisterial, and the Reformed view, which is ministerial. Ang source of authority ng Roman Catholic is church plus scripture plus tradition. Pero ang sa Reformed, ang source po ng ating authority ay scripture alone or sola scriptura. Ang pangalawa po, ang analogy po, paghahalin tulad, ang sa Roman Catholic is the church is the mother of the Bible. Ang church ay ang mother ng Bible. Ang sa Reformed po is the church is the child of the Bible. And ipapa-expand pa natin yan mamaya. Good evening, Maor Nakum. Ang certainty, ang katiyakan ng Roman Catholic ay nagmumula sa decree of the Pope or Council, but in the Reformed view, our certainty comes from the internal witness of the Holy Spirit. Sa canon status po ng Roman Catholic, the Church created the canon. Pero ang sa Reformed view, the Church discovered the canon. Now, sa ating lecture po ngayong gabi, sa ating pagpapatuloy, by the end po ng ating leksyon ngayon, you will be able to define the doctrine of sufficiency. Ano bang ibig sabihin ng katagang the scripture is sufficient? So, sola scriptura versus tota scriptura. I think meron pong nagtanong dito last time kung ano ang difference ng sola scriptura and tota scriptura. I-address din po ito ngayong gabi. Pangalawa, the final authority with no supplemental new revelations or infallible traditions. So under po ito ng
doctrine of sufficiency. Pangalawa, we will also expand on the role of the Holy Spirit. We will articulate the role of the Holy Spirit. So comparing or contrasting revelation versus illumination, and human reason and the internal testimony of the Spirit. Pangatlong objective is to defend the Protestant position, rebuttal to the Roman Catholic claim, and then the perspicuity or clarity of the scriptures. And then i-apply po natin ang Christian prudence sa ating church life. But because of time constraint at talagang napakahaba po ang topic ng sufficiency of the scriptures, ay hanggang sa unang bahagi lamang po tayo ng pag-defend ng Protestant position. Hindi po talaga natin matatapos ngayong gabi. At naway tulungan po tayo ng Diyos sa ating pagpapatuloy po ngayong gabi. Tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. Let us pray. O dear Heavenly Father, salamat po sa time na ipinagkaloob ninyo sa amin upang makapag-aral dito sa Columna Veritatis Reformed Theological Studies. Nawa ay panatilihin ninyo ang biyaya ninyo, isustain ninyo ang bawat isa sa amin, at ang kababaang loob, ipagkaloob ninyo sa amin, nang hindi kami magmayabang, bagkos ay pupurihin namin kayo with much blessing or with much knowledge comes greater responsibility. At nawa ay bigyan ninyo kami ng heart na ibigay sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa bagong kaalaman and insight na aming matatanggap ngayong gabi. Tulungan niyo rin ang inyong lingkod, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. All right. We will be dealing also with the elements of worship versus the circumstances of worship and resolving church squabbles over non-essential matters. But we cannot finish this tonight. Hanggang dito lang po tayo sa unang bahagi ng pag-defend ng Protestant position. Umpisahan po natin ang ating pag-aaral ngayong gabi by flashing or stating the 6th paragraph of chapter 1 of the 2026 Summarium Fidei Christianae Filipinas. Ang sabi po dito, God's complete plan for everything essential to His glory, our salvation, our faith, and our lives is either clearly stated or inherently present in the Holy Scripture. Nothing should ever be added to it, whether through new revelations from the Spirit or human traditions. However, we recognize that the Holy Spirit's inner work is necessary for us to truly grasp and understand the truths revealed in the Bible. So, God's people should earnestly pray for the Holy Spirit's illuminating grace to grasp the meaning of His Word and for His enabling grace to put it into practice in their daily lives. We also understand that certain practical matters concerning how we worship God and govern the church, things common to all human actions and societies, should be decided using common sense and Christian wisdom. So, we should never let matters of common sense cause arguments or divisions among members in the church. Decisions on these issues should sometimes rest with church leaders or be made with the agreement of the majority of church members. These decisions must always align with the Bible's general principle, which we are always to follow. That's chapter 1, paragraph 6 of the Summarium Fidei Christianae Filipinas. Now, pansinin po natin ang definitive boundary na matutunghayan po natin sa first part ng paragraph 6. Nagdi-declare po ito that God's sovereign plan for everything essential to His glory, our salvation, our faith, and our lives is either clearly stated or inherently present in the Holy Scripture. Nothing should ever be added to it, whether through new revelations from the Spirit or human traditions. Itong conviction na ito, mga kapatid, matatawag po natin ito na cornerstone ng Reformed tradition.
At nakaugat po ito sa doctrine of sola scriptura, which asserts that the Bible alone is the final and sufficient authority for for faith and practice. So, umpisahan po natin ang ating pag-aaral sa doctrine of sufficiency. Ang Biblia po, hindi lang po ito gabay. It's not merely a guide. Ang Biblia po, mga kapatid, is a complete repository. Nasa Biblia na po lahat ng kailangan po natin ng matutunan para sa kaluwalhatian ng Diyos at para po sa ating kaligtasan. Kompleto po ang Bible. Na yung mga nagsasabi na nasa Bible ba na bawal manood ng TV, hindi yan siya. Ang Bible is not a history book, it's not a science book, but the Bible is complete kung ang kaluwalhatian po ng Panginoon ang ating pag-uusapan at kung ang kaligtasan ng mga tao ng Diyos ang ating pag-uusapan at kung paano tayo mamuhay ng may kabanalan dito sa mundo. That is what we mean by the sufficiency of the Scriptures. We cannot expect the Bible to produce scientific explanation as to how atomic bombs are created or kumbaga microchips function. Hindi po yan ang function po ng Biblia. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 15, and take note, ang scripture na tinutukoy po ni Apostle Paul dito, Old Testament pa. Because at this time, ang New Testament ay hindi pa po kumpleto, hindi pa nabuo. So, kung sinabi po ni Pablo na scripture, Old Testament pa po ito, the 39 books of the Old Testament. Ano ang description ni Apostle Paul sa banal na kasulatan referring to the Old Testament scriptures? Ang sabi po dito sa 2 Timothy 3:15, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, Old Testament pa ito, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So kahit Old Testament, able to make the believers wise unto salvation. Pwede palang maligtas ang isang tao kahit Old Testament lang ang binasa niya noong araw. At ang kaligtasan niya ay sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil ang Old Testament ay naglalaman po ng ating Panginoong Hesukristo. Our Lord Jesus Christ is present in the pages of the Old Testament. At kung ang mga tao sa kapanahonang iyon ay magtiwala sa Mesiyas na darating, wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, sila po ay maligtas. Yun po ang kaligtasan ni Abraham, ni David. They believed in the promised Messiah. And so, they were saved. Kahit ang Old Testament scriptures, sapat na, it is able to make us wise unto salvation or wise for salvation. Kaya nga, ang karugtong ni Pablo sa verse 16 and 17, all scripture, referring to the Old Testament pa po ito. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So kung ang Old Testament scripture na immediate context noong isinulat ni Pablo ang kanyang liham kay Timoteo ay all sufficient, profitable, for reproof, correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work, how much more ngayon na kumpleto na po ang kapahayagan ng ating Diyos mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. This is what we mean by doctrine of sufficiency. Sapat na po ang banal na kasulatan para sa ating kaligtasan, para sa kaluwalhatian ng Diyos, at kung papaano tayo mamuhay dito sa mundo. So, kung pakinggan po natin si Peter, 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 Peter po yan. Ang sabi po dito, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory. Now, what do you notice in that verse, mga kapatid? Iyang verse na yan ay
nag-i-emphasize na ang believers daw ay fully equipped for spiritual maturity sa pamamagitan ng personal relational knowledge of Jesus Christ. Yung 1 Peter chapter 1 verse 3 na yan, itong passage na yan ay nagsusupport talaga sa doctrine of the sufficiency of the scriptures, isang core component ng sola scriptura. Now here is Peter's argument for sufficiency. If God has provided everything, di ba ang sabi dyan, all things, if God has provided everything for godliness, then wala na pong kailangan pa na extra biblical tradition. Hindi na natin kailangan pa ang special revelation, hindi na natin kailangan pa ang human philosophies para sa isang mananampalataya to be spiritually complete. Everything is already in the Bible. So that's it. The verse says this provision comes through knowledge of Him. And since ang karunungan at kaalaman natin patungkol sa ating Panginoong Hesukristo ay primarily ay ipinahayag sa banal na kasulatan at ipreserve sa banal na kasulatan, the Bible is viewed as the unique and sufficient container of this everything. Lahat po ng everything ay nasa Biblia. Kaya nga itong 1 Peter 1:3 ay pinapares po ito madalas sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 na nagkiklaim na ang banal na kasulatan will make the man of God thoroughly equipped for every good work. That's the doctrine of the sufficiency of the scriptures. Now, of course, meron pong counter perspective ang Roman Catholic institution. Meron po talagang counter perspective. Di ba? The Roman Catholics and Orthodox argue na itong verse na ito daw ay hindi naman po daw nag-explicit na binanggit yung scripture alone. Hinahanap kasi nila yung salitang scripture alone sa Bible. They suggest the knowledge Peter mentions was initially passed down through oral apostolic tradition, and that the church remains a necessary authority for interpreting the knowledge. So lahat daw ng knowledge ay diniposito sa apostolic tradition at ang keeper po ng deposit na yan ay ang bishops of Rome, ang Santo Papa. Now ang question dito, bakit hanggang ngayon wala pang papal Bible commentary? Kung nagki-claim talaga sila na ang Pope ang infallible interpreter of the Bible. Di ba? If the Pope is really the infallible interpreter of the Bible, ay por favor, para matigil na ang lahat ng pagdidebate at kaguluhan, dapat matagal nang nag-produce ang Pope ng papal Bible commentary. E di mas okay pa pala si Matthew Henry. Kasi natapos ni Matthew Henry ang komentary ng buong Bible. Or sino pa? Si John Gill. Di ba? Kumbaga nakagawa sila ng komentary. Itong mga taong ito ay hindi po nagkiklaim na infallible interpreter of the Bible, pero they really exerted diligent effort to come up with a commentary. Now, here is someone or here is an office na nagkiklaim na siya lang ang infallible interpreter of the Bible. Bakit hanggang ngayon wala pang papal Bible commentary? If the magisterium is necessary for clarity, why has the magisterium left 99% of the Bible without an infallible verse-by-verse explanation? Nakakatulong sana yan. Kaya nga sa mga kaibigan po natin na Romano Katoliko, you judge for yourselves. Pero ang absence po ng isang comprehensive biblical commentary mula sa Santo Papa ng Katoliko is a significant telling point in the debate over papal infallibility. Kung ang Pope ay talagang meron siyang gift of infallibility in matters of faith and dogma, and if that infallibility could be applied to providing a definitive and error-free, wala talagang mali na interpretation ng buong Bible, bakit wala pa talagang nasulat ang Santo Papa na verse-by-verse commentary? The production of an infallible commentary would seemingly be the greatest possible blessing to the church. Sana ma-eliminate sana lahat ng centuries of interpretive disputes and nagpo-provide sana ang Pope ng single
clear and authoritative guide para sa lahat ng mga believers. Ang turo kasi ng Roman Catholic is that the role of the magisterium ay nagsasuggest na hindi na daw kailangan ng komentary. It's not only unnecessary, pero kung meron pang commentary, contrary na daw yan sa nature of papal authority. Yun ang sinasabi po nila. Pero from a logical and practical perspective, kung walang commentary na na-produce ang infallible Pope, paano niya matutulungan yung mga members na mag-come up ng infallible interpretation? Hindi po matanggap yung ano na yan, yung palusot na yan. If Christ gave His church an infallible interpreter, di ba, mag-expect sana tayo na mag-produce ng infallible interpretation of the very Word of God. The fact that the Roman Catholic Church and even yung individual popes nag-produce lamang ng encyclicals, catechisms, and specific theological works na ang lahat naman ay galing lang din sa Bible, pero hindi talaga nag-provide ng verse-by-verse interpretation, nire-reinforce nito ang pananampalataya ng mga Reformed na ang authority ng church ay hindi po substitute para sa sufficiency and clarity of the Scriptures. So sana po ay naging maliwanag na po yan, mga kapatid. So ito pa, kung pansinin po natin ang Acts chapter 20, kasi sa Acts chapter 20 kasi, ito yung pinaka-emotional na critical succession po sana. Kung succession lang ang pag-uusapan, kung apostolic succession ang pag-uusapan, itong Acts chapter 20, ito na po yung pagkakataon na ipasa po ni Pablo yung baton, apostolic succession, kasi aalis na siya sa Ephesus Kaya pinatawag niya yung mga elders at alam po ni Apostle Paul na hindi na po niya makikita pa ang mga kapatiran doon sa Efeso. So, kung merong mang time na mag-establish po si Paul ng papacy or a magisterium para maprotektahan ang church mula sa pagkakamali, ito na sana yun. This was the moment. Ito ang nangyari sa Acts chapter 20, verse 29 hanggang sa 32. Ang sabi po dito, I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Therefore, be alert, remembering that for three years I did not cease night and day to admonish everyone with tears. And now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Himay-himayin po natin ito, mga kapatid. Meron pong banta. Merong banta na binigay si Pablo sa mga pastors doon sa Ephesus. Sabi po ni Apostle Paul, I know that after my departure, papasok po ang mga mababangis na lobo sa inyong kalagitnaan and wala pong pinapatawad na mga tupa. Pero ang pangalawang banta, and from among your own selves will arise men speaking twisted things. May apostate din sa kanilang kalagitnaan to draw away the disciples after them. So dalawa po ang banta ni Pablo, no? Twofold ang kanyang banta. Una, external. Fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. Seryoso po ito na banta kasi 3 years daw ito na binanggit ni Pablo. Night and day with tears pa. Umiiyak talaga si Paul kapag pinag-uusapan niya ito. Pangalawang banta is internal. From among your own selves will arise men speaking twisted things. Of course, nakikita ito ni Pablo kasi nakatanggap siya ng direct revelation from God. So, merong banta na kinakaharap ang church doon sa Efeso. At ang lahat ng mga church po sa buong mundo. May banta, external and internal. Ngayon, ano ang solusyon? Kasi meron pong threat na paparating. Ano po ang solution? Pansinin po natin kung ano ang hindi sinasabi ni Apostle Paul. In this moment of extreme danger for the future church, Paul does not say, hindi sinabi ni Paul ang ganito, if you get confused, write a letter to Peter in Rome and wait for an infallible decree. Hindi sinabi ni Paul yun.
May mga lobo na darating, may mga apostate na susulpot sa kalagitnaan ninyo, magtuturo ng kamalian. So, kung lumabas naman ang dalawang problema na yan, if you get confused, just write a letter to Peter in Rome and wait for an infallible decree. Solved na ang lahat. Yun bang sinabi ni Pablo? Hindi. Hindi rin sinabi ni Pablo, consult the sacred oral traditions that I have not written down, pero diniposito ko doon sa Vatican. Hindi sinabi ni Pablo yun. Hindi rin sinabi ni Pablo, submit to a centralized magisterium to maintain unity. Hindi po iyan ang sinabi ni Pablo, mga kapatid. Di ba? Ano ba ang sinabi ni Pablo? Ang sinabi ni Pablo, yung mga tinuturo natin bilang mga Reformed believers. Kasi ang sabi po sa verse 32, and now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Paul utters words that define the Reformer's position. Ang binigay po ni Pablo, ito po ang position po natin bilang mga Reformed believers. Ito yung argument ni Paul. Dalawang bagay ang dapat ninyong gawin. Kung dumating na yung mga external threat at saka internal threat, dalawang bagay ang dapat ninyong isaalang-alang. The person of God. Ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos. And the Word of God. Hindi sinabi ni Pablo na, okay, kahit dumating man itong mga problemang ito, anyway, meron namang Pope doon sa Rome na makatulong sa inyo, solve ang problema. No. Paul commended them to the person of God and the Word of God. So, ano ang description ni Pablo sa Word of God? Take note ho. And now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among those who are sanctified. So, ang salita daw ay able, mula sa Greek word na dynameno. Yan po galing yung salitang dynamite. The word has the power to do two things. Dalawang bagay. Una, the word is able to build you up. This means sanctification and growth. At pangalawa, the word is able to give you inheritance. Meaning to say, salvation and final perseverance. Again, final instruction po ito ni Apostle Paul. Kasi papaalis na siya mula doon sa Efeso. Parating na daw ang mga lobo. At ang mga false teachers ay susulpot din mula sa kanilang kalagitnaan. Now, kung tama ang Roman Catholic Church, na kailangan pa natin ng tradition or magisterium na nandun sa Vatican, kung tama ang Roman Catholic Church, irresponsible si Paul. Irresponsible si Paul. Bakit hindi pinasa ni Pablo ang mga taga-Efeso doon sa Pope, sa Vatican, or sa tradition? Irresponsible si Paul. He should have pointed them to the Vicar of Christ or a sacred tradition na pagmamayari or kumbaga nasa safekeeping ng bishops of Rome. Pero alam po ni Pablo ang tunay na solusyon na tinatanggi po ng Romano Katoliko. Ano ang tunay na solusyon? The word of His grace is enough. Sapat na ang salita ng biyaya ng Diyos. Paul did not leave them with a pope. He left them with a promise. May pangako po ang Diyos. He did not leave them with a magisterium. He left them with a manuscript. At kung ang salita ng Diyos ay sapat na para maingatan ang mga taga-Efeso mula sa mababangis na lobo, sapat na rin ang salita ng Diyos upang ingatan tayo ngayon, 2026, at sa mga darating pang taon. Sapat na po ang salita ng Diyos. Okay? So dito po lumalabas yung difference ng sola scriptura at saka yung tota scriptura. So this is the sola tota scriptura distinction. Hindi daw nag-shrink si Pablo, hindi daw siya umatras. Sabi po sa verse 27, for I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Ito yung tota scriptura, yung whole counsel of God. This is the tota scriptura. Total counsel of God, total word of God. Paul did not shrink from declaring the whole counsel of God. Now, saan ang sola scriptura dito? Because he gave them the whole counsel of God, na ibigay na ni Pablo ang whole counsel of God, confident na si Pablo na umalis doon sa Efeso. He can now leave them with only the word, sola scriptura. Na ibigay na kasi niya lahat eh.
At ang lahat ng kanyang naibigay ay naisulat na sa banal na kasulatan. The whole word is only what we need. Yan lang po ang kailangan po natin, ang salita ng Diyos. But let us not forget rather the divine inhalant. Ano yung divine inhalant? The illuminator, of course, the Holy Spirit. Ang banal na espiritu, bulag kasi ang mga tao by instinct. We are natively blind. Samantalang ang Biblia ay objectively sufficient ang Bible, pero ang puso natin na makasalanan, subjectively blind due to the fall. Tandaan po natin yan. Kaya ang second part po ng paragraph 6 ng chapter 1 ng Summarium Fidei Christianae Filipinas is this. However, we recognize that the Holy Spirit's inner work is necessary for us to truly grasp and understand the truths revealed in the Bible. So, God's people should earnestly pray for the Holy Spirit's illuminating grace to grasp the meaning of His Word and for His enabling grace to put it into practice in their daily lives. Naniniwala po tayo that the divine interpreter, the only infallible interpreter of the infallible Word of God is the Holy Spirit alone. The Word of God is sufficient to build us up and to save us. According to Paul to Timothy, the Word of God is able to make us wise unto salvation. It is sufficient to equip the man of God para sa lahat ng mabubuting gawa. So ang tanong dito mga kapatid, if the Word is able to build up the church, di ba? Yun ang sinasabi sa Acts chapter 20 verse 32. The Word is able to build up the church, then the Word is sufficient. If it is able to build up the church, then the Word is sufficient. Ayon pa kay Stephen Charnock, the Word is the chariot of the Spirit, but the Spirit is the mover of the chariot. The sun may shine on a blind man, but he cannot see it until his eyes are opened. So, the Word may shine on a sinner, but he sees not its glory until the Spirit removes the scales. Hindi pala natin kailangan ng new revelation. Ang kailangan po natin ay bagong paningin, new sight. We do not seek new revelation from the Spirit, gaya ng ginagawa ng mga Pentecostals charismatics na hinihiling nila yung new revelation from the Spirit. No, we need new sight to the old revelation. The revelation is already there. The old revelation is already there. We do not need new revelation, but we need new sight of the old revelation. Kailangan po natin ang bagong sight. And this is why the true Christian is a person of both the book and the knee, studying the text while praying for grace to understand it. So tayo ay, ang description sa atin is we are a people of both the book and the knee. Bawal na bawal magbuklat ng Bible nang hindi tayo humihiling ng tulong sa banal na Espiritu na ipagkaloob niya sa atin ang illuminating grace and ipagkaloob din niya sa atin ang enabling grace upang ma-apply natin sa ating buhay ang salita nating napag-aralan. Ngayon, dito tayo medyo magtatagal, no? Defending the Protestant or Reformed position. And this is in the context of opposing or refuting the false teachings of the Roman Catholic institution. Defending the Protestant Reformed position. Una is genetic argument. Dito po talaga tayo magtatagal. So, merong siyam na bahagi ang portion na ito, pero hindi talaga natin matatapos. Dito lang tayo mag-stop sa genetic argument. Ito yung objection ng Roman Catholic people. Ito yung kanilang objection. The Bible does not contain a list of which books belong in the Bible. Therefore, you need an infallible church to define the canon. If the church was fallible in 397 AD, the Bible could be fallible today. Classic na reasoning ng Roman Catholic. Sana nakuha po natin yung kanilang objection. Wala naman daw nakasulat sa Biblia na
Ito lang talaga daw yung books na tatanggapin. 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Wala tayong nakasulat sa Biblia na ito lang yung mga books. And therefore, sino ba ang nag-decide? We need an infallible church to define the canon. That's their argument. And ang ating refutation po niyan, the church is a witness, not a judge. We believe in the self-authenticating nature of the word. Yun ang pinag-aaralan natin nung mga nakaraan. Just as a jeweler recognizes a diamond but does not make it a diamond, kinilala lang ng jeweler ang diamond pero hindi naman siya ang gumawa ng diamond, the church recognized the inherent divine quality and apostolic origin of the 66 books. The Spirit's internal witness, not papal decree, is our ultimate ground of certainty. Pero, buwagin po natin yung church. Kasi pag pinag-uusapan natin yung church na nag-recognize ng canon or bumuo ng canon according to Rome, automatic ang Roman Catholic institution na daw yun. So we have to challenge the assumption that the church noong 4th century is synonymous with the Roman Catholic Church as it exists today. Yun ang question. Is the church in the 4th century synonymous with the Roman Catholic Church as it exists today? Kung pag-uusapan ang church noong pang-apat na siglo, synonymous ba ito sa Church of Rome? Yun po ang question. And we have to refute the Roman Catholic claim to ownership of the canon through historical facts. Now, ito po yung katotohanan. Ito yung geographical reality. Sino po ang nangunguna sa pag-recognize ng canon? Ang Rome ba, ang West ba, or ang East? Historically, mga kapatid, the East led the way. The early recognition of the canon was heavily weighted toward the Greek-speaking East, not the Latin-speaking West, or ang Rome. Halos wala nga silang naiambag Very late na silang pumasok sa eksena, nagpa-epal. Very late na masyado. Nauna po talaga ang Greek-speaking East. Ang pinakaunang list, yung 27 books of the Bible, ang gumawa nito si Athanasius. Si Athanasius ay Bishop of Alexandria in Egypt, East. So the first time we see the exact 27 books of the New Testament listed without extra books is in the Festal Letter of Athanasius in 367 AD. Athanasius was the Bishop of Alexandria in Egypt, an Eastern See or an Eastern jurisdiction, not Rome. Hindi po under ng Rome si Athanasius. Siya yung pinakaunang bumuo ng lista. Yung major councils, samantalang merong nababanggit ang Katoliko na Council of Hippo kung tatawagin daw 393 and Council of Carthage in 397, pero mga local synods po ito. Hindi po ito Universal Ecumenical Council. These were local North African synods, not ecumenical universal councils. They did not have the authority over the whole global church at that time. Kung ano lang yung nabuo ng Councils of Hippo at ng Council of Carthage, yung jurisdiction lang nila ang nakikinig noon. Hindi po yun implemented sa universal church at that time. Pero yun ang binabanggit po ng Roman Catholic, ang Councils of Hippo and Carthage. Pero local councils lang po ito. Walang jurisdiction or authority over the whole global church at that time. May representatives lang po ang Bishop of Rome na pinadala doon sa Council of Hippo at saka sa Carthage. Pero pag-usapan po natin yan mamaya. Ang Pishita, ito yung Syriac-speaking churches in the East. Meron silang sariling canonization process nila that was largely independent of Roman influence. Yun po talaga ang history, mga kapatid. Ang East po ang nangunguna. Bakit? Ano ba ang Roman Catholic Church as it is today? Ang Roman Catholic Church is a post-schism entity. Nabuo talaga yung Roman Catholic Church, gaya ng ating pagkaunawa ngayon, after na nagkaroon ng great division between the East and the West. Tuluyang naghiwalay ng landas ang East at saka ang West. The Roman Catholic Church as a distinct, centralized institution
na nasa ilalim ng Universal Pope, hindi pa yun nag-exist in the 4th century. Wala pa. Sino-sino ba ang nangangalaga sa Universal Church at that time? Well, ang nangangalaga sa Universal Church at that time, yung tinatawag na Pentarchy. Kasi ang early church ay nahati po sa 5 major centers or Pentarchy kung tatawagin. Rome, Constantinople, Alexandria, Antioch, and Jerusalem. So ang Rome, equal siya. It was considered first among equals in honor, but it did not have the power to unilaterally dictate the canon to the others. Ang jurisdiction lang ng Rome ay yung West, Latin West. Hindi po sakop ng jurisdiction ng Rome ang Constantinople, ang Alexandria, ang Antioch at ang Jerusalem. Hindi po. Ganun po ang hatian ng pangangalaga ng church at that time. Tinatawag na Pentarchy. Now, ang nangyari noong 1054 AD, nagkaroon po ng Great Schism. It was only after the split between the East Orthodox and West Catholic that Rome began to consolidate the kind of absolute magisterial power na kiniklaim po ng Rome ngayon. Nangyari lang yan pagkatapos na ng 1054 AD. At by this time, mas marami pa rin ang East. Ngayon, nalamangan na ang East eh. But at that time, mas marami pa rin ang East. Kasi ang East naman talaga po ang nangunguna po, mga kapatid. Ang East po ang nangunguna. After nga lang ng schism, parang nag-strategize ang Rome, nakapag-consolidate talaga ng universal power. Gaya ng claim po niya ngayon. Pero dati, wala. Rome was just one of the pentarchies na namamahala sa Church of Christ at that time. Now, kaya kailangan po talaga nating i-reject yung mother analogy. Ang sabi kasi ng Rome, the church is the mother of the Bible. Therefore, the mother has authority over the child. Kasi ang claim nila, ang Church of Rome ang gumawa ng canon, which is napatunayan na natin sa unang 3 meetings natin na hindi yan totoo. Di ba? Paano natin i-refute yan? Imbis na ituring natin ang church as the mother of the Bible, the church is more like a child who hears her father's voice. Ang church ay child na nakikinig sa boses ng kanyang ama. The apostles, yun yung messengers ng ating Diyos Ama. The apostles spoke the word. The church, the child, recognized the voice. A child does not create his father by recognizing him. Ulitin natin. A child does not create his father by recognizing him. Therefore, the fact that the early church recognized the canon does not mean that the church is superior to the canon. Yun po talaga ang totoo. Pero, ang pinakamalaking problema talaga ng Katoliko, mga kapatid, ito yung masasabi nating top-notch refutation against the Roman Catholic position, ay yung problema nila kay Saint Jerome. Sino ba si Saint Jerome? Siya po ang nag-translate ng buong Biblia into the Latin Vulgate. At ang Latin Vulgate, yun po ang official Bible of the Roman Catholic Church for 1,000 years. Problema yan. Bakit? Sino ba si Jerome? Si Jerome ay namuhay noong 4th century. Naabutan po ni Jerome ang Council of Hippo at saka ang Council of Carthage. Naabutan po ni Jerome yon. Contemporary po siya sa dalawang councils ng Rome at the time, or under the jurisdiction of Rome. Naabutan po ni Jerome yun. Contemporary po si Jerome. Pero, kahit naabutan ni Jerome yun, at si Jerome ang greatest scholar ng Roman Catholic institution, explicitly, ni-reject talaga ni Jerome ang Apocrypha. Jerome explicitly rejected the Apocrypha as being on par with the Hebrew Scripture. Ang tawag po ni Jerome sa Apocrypha is ecclesiastical but not canonical. Hindi talaga canonical. Ang question dito, mga kapatid, if the church had infallibly defined the canon in 397 AD, Council of Carthage, why did the church's greatest scholar continue to deny the full canonicity of the Apocrypha? It proves the canon was still a matter of historical recognition at that time. Hindi pa finalized papal decree. Kahit yung top scholar ng Rome,
hindi po tumanggap sa Apocrypha bilang canonical. Bilang canonical. Pero meron kasing Apocrypha na sinama ang Council of Carthage. Hindi tinanggap ni Jerome yun. Hindi talaga. Ayaw nga sana niyang i-translate ang Apocrypha eh. Di ba? So, ang church ba ang nagbigay sa atin ng Bible? Which church? Which church? The Eastern churches recognized it first. Ang Eastern Church ang nangunguna sa canon, hindi po ang Rome. The African churches confirmed it locally. Nagpadala lang ng representative ang Rome noon, pero huli na sila. Nauna po ang Eastern churches 30 years prior to councils of Hippo and Carthage. Nauna po talaga ang East, nangunguna. Ang West, sumunod lang. And the greatest Latin scholar, si Jerome, disagreed with the list of Rome. And this shows that the canon was a universal recognition of God's people led by the Spirit, not a legal decree from a single bishop of Rome. It was not a legal decree from a single bishop in Rome. Nauna po ang Eastern churches sa pag-recognize po ng canon. Kaya kailangang maunawaan po natin itong tinatawag na decentralized recognition of the canon. Anong ibig sabihin ng decentralized? Hindi po talaga nangunguna ang Rome na ang Rome ang nangunguna tapos sumunod na lang ang lahat kasi ang Rome ang sentro, ang headquarters. No, decentralized po ito. Decentralized po mga kapatid. Number 1, we have the era of apostolic authority, AD 50 hanggang sa AD 100. Ano ang nangyari sa church at this time? AD 50 hanggang sa AD 100. Ang event, the New Testament books were written and immediately circulated. Ito yung time na sinulat ang 27 books of the New Testament. Sa pagkasulat nila, immediately nag-circulate na sa mga churches and immediately na-recognize ng authority. The authority was built in from the moment the apostles wrote them because they wrote under the inspiration of the Holy Spirit. So, the moment na na-circulate ito sa mga churches, meron na po itong built-in authority. Hindi po ito naghintay ng pronouncement ng Rome na, okay, if authoritative ito hindi authoritative. No. The moment that those books were written and circulated, meron na po talagang built-in authority na sinusunod ang mga churches at that time. Churches in Galatia, yung pinadalhan ni Pablo ng liham, Ephesus and Colossae, all in the East, take note ha, all in the East, were using this as scripture while Rome was still a single local congregation. Single local congregation pa ang Rome at that time. And then, the era of the core canon. Core canon, yung four Gospels, AD 100 hanggang sa AD 300. Ano ang nangyari sa period na yan? The four Gospels at yung mga liham ni Pablo, universally accepted na by 100 AD hanggang sa 300 AD. Universally accepted na. At ang nangunguna po sa pagbuo ng lista is ang early church fathers like Irenaeus from Smyrna. East pa rin ito. And Origen from Alexandria, East. Nalista na po nila yung core books long before any council. Wala pang council ang Rome, ang Carthage at Hippo. Nangunguna na itong dalawang scholars na ito, si Irenaeus at si Origen. Di ba? Ang East talaga ang nangunguna. 367 AD, nakabuo na po ang East sa pamamagitan ni Athanasius ng 27 books of the New Testament. Binuo na po ng East sa pangunguna ni Athanasius. Doon po ito na itala sa kanyang 39th festal letter. And this is the crucial fact. This is the first time in history we see the exact list of 27 New Testament books. No more, no less. Ang nanguna po nito, Eastern churches. Hindi po talaga ang Rome. Hindi po ang West. Hindi. So nagpa-epal ang Rome, credit grabbing. Athanasius was an Eastern Greek bishop. He did not ask the Bishop of Rome for permission to create this list. He was simply stating what the Eastern churches already recognized. Pinangunahan lang ni Athanasius, pero
nirecognize na ng mga Eastern churches ang 27 books na kumakalat sa mga churches at that time. Nasaan ang Rome? Huli na. Meron tinatawag na local Western confirmation. Kumbaga humabol lang ang Rome. AD 393 hanggang sa 397. Ito na yung sinabing the Synods of Hippo and Carthage, North Africa. Kasi nasa pamumuno sila ng Rome at that time. Nagpadala lang ang Rome ng representatives. Pero hindi po ito universal. Local synods po yun. These were local provincial meetings in Africa. While the Bishop of Rome's representatives were present, these were not universal councils. They simply caught up, humabol lang to what the East had already put in writing 30 years prior. Nauna po ang East. Nauna po talaga ang East, mga kapatid. Humabol lang ang Rome. What a historical delusion na magsasabing the Church of Rome produced the Bible. No, 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 no. Humabol lang sila. And then ito yung pinakamalaking problema nila. AD 400, Jerome and the Latin Vulgate. Saint Jerome, the West's greatest scholar, completes the Latin Vulgate. Even after the councils of Hippo and Carthage, Jerome insisted that the Apocrypha were not canonical. Hindi canonical ang Apocrypha. Hindi talaga. Yun ang ini-insist po ni Jerome. Now, ang question po, mga kapatid, if Rome had infallibly settled the canon in 397, why was their chief translator still disagreeing in 405 AD? This proves the decrees were not seen as infallible papal laws at that time. Ang greatest scholar po ay sumalungat sa lista ng Rome kasi hindi talaga niya tinanggap ang Apocrypha. So this is the summary, no? This is the summary. I-compare natin ang Eastern churches at ang Western church, yung Latin Rome. The language of the New Testament, the Eastern churches, native Greek original. Sila talaga yon. Greek na sila speaking eh. And the New Testament was written in Greek. Sa Western Church, Latin Rome, the Latin translation by Jerome. First 27 book list. Ang gumawa nito si Athanasius, 367 AD, from the East. Samantalang, ang West, humabo lang, 397 AD, 30 years after. Saka palang humabol po ang Rome. Huli na po sa karera. Ang major centers ng Eastern churches, ito out of 5, Alexandria, Antioch, and Jerusalem. 3 out of 5. Ang sa Western Church, Rome and Carthage. So, lamang pa rin ang East. At ang role po ng East at saka ng West sa canon, ang East po is, sila po talaga yung nag-primarily recognized. Primary recognition and preservation. Hindi nahirapan ng East. Greek-speaking na sila eh. Hindi po talaga nahirapan ng East. Now, ang West, secondary confirmation and translation. Kasi Latin Vulgate. So, kung sasabihin po ng Roman Catholic na mga kaibigan natin, kung sasabihin lang, the church gave you the Bible, ang ibig sabihin nila, they want to think of a pope in a palace in the 1500s. But history tells us a different story. The Bible was recognized by Greek-speaking Eastern believers in Egypt, Turkey, and Syria long before Rome claimed universal power. Later na ang Rome nag-claim ng universal power. The Bible is not a Roman book. It's a covenantal book given to the whole body of Christ. Kaya nananatili pa ring matibay ang Biblia. Three-legged stool ng Catholicism, sacred scripture, sacred tradition, the magisterium, matutumba yan. Hindi yan titindig. Pero sa biblical Christianity, matibay, scripture alone, hininga ng ating Panginoon. So, hindi talaga natin na natapos sa pag-present ang
ang Protestant position, no, against the Roman Catholic institution. 1 out of 9. Merong siyam na bahagi itong portion na ito which we will continue next meeting. So, salamat po sa pakikinig ngayong gabi at pwede na po nating ah, buksan ang ating mga kamera para sa ating discussion. Ang sabi ni Pastor Andy, the sufficiency of the scripture is a doctrine of immense importance and a doctrine frequently misunderstood. Scripture contains all the divine words needed for any aspect of human life. Yun ang sabi po ni John Frame. Okay, so dito po tayo nagwawakas sa ating lecture. And then magandang gabi po sa bawat isa sa atin at magandang gabi din po sa mga nandito sa Zoom. Meron po kayong mga question, mga kapatid at mga insight? Picture taking po muna tayo dito sa Zoom. Open your camera. Okay, we're ready. Ready, okay, for our attendance. Good evening po, Pastor Randy. Okay, ready? Okay, ready? 1, 2. Okay. Salamat po sa Panginoon. Pastor, meron lang po akong katanungan. Okay po, Brother Robert. Kasi po, Pastor, di ba nila-live, although alam po naman natin ng pinaliwanag nyo ngayon na mas malinaw pa po talaga ang scripture, ang sufficient sa lahat ng bagay. Hindi dahil po sa ang church ang gumawa nito kung bakit nagkaroon ng paglilinaw sa banal na kasulatan, kundi po sa salita mismo ng Diyos nang galing. Ang kaligtasan natin at ang natututunan natin ay dapat doon lang tayo talaga magbase sa salita ng Diyos sa scripture. Pastor, meron lang po kasi nire-rebuild sa atin na nakakagulo din. Although hindi naman ako, ganun na. Dati ganun siguro po ako nung hindi pa ako ng salita ng Diyos. Kasi nakikita ko po, pag yung mga pop nila ay mamimili sila, tumitingin pa sila sa usok. Nila live nila sa TV kung ano raw yung pinili ng Banal Espiritu sa kanila. Yun Oh, po, pero Pastor. politics naman talaga ang ano. Politics naman Kaya, talaga, nakailang boto sila eh. kaya nga po Politics eh. talaga yan, nakailang ano, palakasan yan. Kung hindi Mm. aabot ng number of votes required, siyempre itim pa na usok. Pag Mm. aabot na, ay ilang araw, politics po yan. Politics. Ngayon, Amerikano ang pinili na Pope. Yun, I believe that there is really strategy there sa dynamics po ng world religion. Um, thank you po, merong Pastor. merong question dito si Maor Nakom. ESV, NASB or other recommendation translation who translated the original manuscript dahil mali ang translation, malaking problema. Especially ngayon, maraming Bible translation omitting the word for their benefit. Salamat, Pastor. Talagang ano, ang ina-advocate po talaga natin ay yung ano, dynamic equivalent. O kumbaga ang translation na equivalent talaga yung as much as possible literal equivalent yung ating isinusulong. At yung mga versions na yun ang principle po over yung tipong dynamic ang tawag niya paraphrasing, dynamic translation over the literal translation or verbal equivalence. Yung mga NIV, yun dynamic equivalence yun. Pero hindi po talaga natin nire-recommend yun. Ginagalang natin kasi meron din silang effort po na sinisimplify nila ang language pero hindi po talaga yan ang principle of translation na ginamit ng NIV. So nananatili pa rin na ang English Standard Version at saka yung NASB, they are among the good translations. Ang King James is one of the good translations pero Old English na archaic, ang pakiramdam mo kapag nagbabasa ka ng King James, para kang kumakain ng fossilized pandesal. So okay yung NJKV kasi tinanggal po nila yung ano, yung mga archaic
language doon. Pero tandaan po natin, there's no such thing as infallible translation. There's no such thing as infallible translation. Infallible original, yun po ang ating pinaniniwalaan. Kaya nga ang mga pastors ay kung merong dispute sa translation, ang final arbiter talaga ay ang original Hebrew at saka original Greek. Kaya kumukonsulta po talaga tayo ng Hebrew at saka ng Greek sa ating pag-interpret po ng Bible. Salamat po sa concern, Maor Nakum. Good evening. Good evening, Pastor, watching and listening from City of Love, Iloilo City. Bob Hagwisan, good evening po sa iyo. Brian from Bukidnon, welcome. May gabi, Pastor. Pwede magbinisaya. Sige, pwede. Translate ko lang into Tagalog. Okay. Kining namod ko na kuan na nakadiskusyon sa online nga Roman Catholic safety. Ingon siya kung wala daw kuno ang Roman Catholic, wala daw kuno puntay Bible karon. Pero ako galibog pud ko kay dili kay ko uswito sa church history. Unsa bang history kagikan sa Bible, Pastor? Okay. Para sa ano ba mga Tagalog ha, yung salitang libog sa Bisaya, hindi yan basto sa amin ha. Ano yan? Naguguluhan or na-puzzled. So, para lang pagliliwanag ha. Meron pong language difference ang Bisaya at saka ang Tagalog. May mga words talaga na iba yung meaning. Ang sagot po ng tanong ni Brian ay sinagot po nung unang 3 lectures po natin. Kaya ang suggestion ko talaga ay i-review po yon. Meron naman po tayong copies ng video na meron tayong recording ng lecture last time. Hindi talaga ang Rome, sa Rome nang gagaling ang Bible. Yun, kahit sa presentation po natin ngayong gabi, hindi talaga ang Rome ang nagbigay sa atin ng Bible. Nauna po ang East. Kumbaga, it was a slow process over time. Hindi talaga yung tipong may jurisdiction ang Rome at sinunod na lang ng lahat. No, ang Rome nga lang ang humabol, 'di ba? According to our lecture ngayon. Pero ang suggestion ko po talaga is panoorin yung unang 3 videos kasi in-address po ang historical na pagpapaliwanag kung papaano nabuo ang Bible, ang canon. Canon kung tatawagin. Salamat po, Brian from Bukidnon. Asa ganin mo dapit sa Bukidnon, Brian? Sa Gango Libuna, Bukidnon, Pastor. Gango, Libuna, Bukidnon. Okay, regards sa mga kaigsuunan diha. Yes, Pastor. Salamat, Pastor. Meron pa po. Sino pa ba? Ray Batingin, you want to say something? Good evening, Pastor, from Cebu. Maayong gabi sa Ngayong mga gabi. listener audience na to. My question, Pastor, is not between the Protestants and the Roman Catholics, but it's regards to our non-reformed brothers, if we call them brothers, yung mga independent fundamental Baptists, Oo. and most of them are non-reformed. So, Yeah, ang yeah. question nila is, if we believe in the sola scriptura, why do we have creeds and confessions? It seems to be, well, I told them na hindi naman yon additional canon or additional revelation, pero I think lito pa sila kung why do we subscribe to creeds and confessions? Thank you. Ang Creeds and Confession, kung applyan natin ng analogy, paghahalin tulad, parang Bible study guide lang ang mga yun. Bible study guide. Ang Bible, gumagamit ba sila ng Bible study guide sa Fundamental Baptist? Di ba? Gumagamit sila? Oh. So, kung Bible lang, wag na silang gumamit ng Bible study guide. Ang creeds and confession, talagang systematically, pre-nounce natin yung mga turo na naniniwala tayo na galing sa Biblia para magabayan ng ating mga members. Black and white na pagsasummarize ng ating teaching. Bible study guide po ang creeds and confession. Hindi po siya pamalit sa banal na kasulatan. That is the simplest way of explaining it. Pero ang creeds and confessions ay kabilang yan sa ating pag-aaral dito sa Columna Veritatis. Meron po talaga tayong isang major module on creeds and confession. Pastor Randy, good evening po.
Sir, mag-add lang po ako ng konting input doon sa ating kapatid na nag-raise ng question po sa Cebu. So, mayong gabi sa Cebu. So, sa mga Cebuano speaking. Okay. Yung Christian confessions, kasi yung iba, medyo nami-misinterpret yun na sinasabi nga parang ginawa ng alternative ng mga reform churches o nasa reform groups na naging alternative to the Bible na actually wala pong katotohanan yun, no, yung ganong accusation. What Christian confession does is it serves as offense na hindi tayo below dun sa standard na kino-convey na message ng scripture, and at the same time hindi naman tayo sumobra na naging parang mga espiritista na interpreting the message of the scriptures. And also on the fact na other evangelicals, no, sabi natin mga non-reform, because almost a lot of us here came from that. I've been there almost half of my life din sa all the evangelical groups. There's what we call na tinatawag lang tenets of faith. They may have a different term, but that's creeds and confessions also. So if you don't have a creed or don't have confession or don't have tenets of faith, what is the direction of the church or the fellowship o ng inyong group na pinaniniwalaan? So by having a clear creeds, confessions, or tenets of faith, it sheds light on what we believe. The good thing lang in terms sa creeds and confessions ng reform is klaro ang bawat aspeto ng ano yung dapat paniwalaan, ano yung dapat sampalatayanan, at ano yung hindi dapat nating isubscribe o espouse. Yun lang po. Oo. And dagdag po sa creeds and confession, no? Samantalang ang Sumarium Fidei Christianae Filipinas 2026 ay talagang nakatindig sa shoulders ng Westminster at saka ng 1689 London Baptist. May mga issues talaga at that time na hindi po may mga issues ngayon na hindi po nag-exist during the time of 1689 and Westminster. Katulad po ng easy believism, altar call, the manipulative sinner's prayer, at saka yung mga over-reliance on loud and upbeat music, at saka yung yung LGBTQ+, wala po talaga yan sa 1689 at saka sa Westminster. Kaya nga ang Sumarium Fidei Christianae Filipinas ay nag-address po in a codified form sa mga 21st century issues. So nakakatulong po talaga. Abortion, hindi po yon natalakay sa 1689 and Westminster, pero sa Sumarium Fidei ay talagang na-address yung mga contemporary issues po na yon. Nakakatulong po ang Creeds and Confession. Ralph, Joseph? Good evening po, Pastor. Buti po nakahabol po ako ngayon. Medyo busy lang sa araw na to. Thank you po ulit sa isang magandang class po tonight. Ang ano po regarding dito sa field na to, sa totoo lang po, madami akong personal questions pero po try kong i-limit na lang po for the sake of time. Doon po sa kaninang nabanggit nyo na mga naunang Greek churches po na nagkaroon ng parang unang list po nila compared sa Catholic Church. Ask ko lang po kasi usually meron din silang mga claims na meron silang parang Greek version ng Esther, Greek version ng Isaiah, ganyan na parang ibang version, minsan mas mahaba, parang ganoon. Ask ko lang po, bakit hindi yun yung ginagamit natin at mas ginagamit natin yung sikat na version po ngayon, hindi yung longer version po na Septuagint version ng Esther and ng Isaiah. So yung mga ganung books po. Siyempre, doon kasi tayo nakabase talaga sa sa original na 'di ba na finalize na ang canon by the time of Jesus Christ, Old Testament. So doon po talaga tayo nakabatay. Hindi po tayo nakabatay sa mga translations na marami pong dinagdag. Nadi-discern kasi 'yon ng mga bumuo ng canon eh. Mhm.
Parang may mga claims po kasi sila pastor na older daw po yun, parang mga ganun po. Kaya medyo nalilito lang din po ako. Tapos ask ko lang din po pala pastor, may mga ilang Baptist din po kasi na nagsasabi na meron daw mga old churches na hindi sumali sa Orthodox or sa Catholic. Di ba, may Orthodox po, may Catholic. Meron daw mga churches na hindi nakiki-council, parang ganoon. Parang meron po kayang konting background po kayong ma-share regarding sa totoo po ba yung gano'n na may mga churches na halimbawa from Alexandria na hindi naging Orthodox, Oriental or Eastern Orthodox, parang mga gano'n? Or lahat po ba ng mga local churches that time ay napilitang maisali as ecumenical nung time sa Catholic or sa Greek Oriental Orthodox, mga ganun po? Kung pakinggan po natin yung explanation ng mga landmark Baptist, landmark, yun ang kanilang claim na sa kanila talaga yung pure na church na ano at na yung line at sila yung produkto noon. Pero kung meron man talagang hindi nakisali sa ano sa ecumenical or sa body of believers at that time ay kakaunti lang siguro. Kakaunti lang siguro. Kasi ang church naman talaga, we are not meant by God to be isolationist. Hindi tayo isolationist eh. Kabahagi po tayo ng greater body of believers. Now, sa Sumarium Fide, chapter 30, paragraph 14 and 15 yan. Yung biblical connectionalism. Na yun po ang Sunday school namin sa darating na Sunday. So, please check Thank the you Pillar po. of Truth Reformed Gospel Ministry na Sunday School sa darating na Sunday. May tanong po sana po nasagot po no, Joseph, thank you. May tanong po si XC, anong pag-pronounce ang name niya, XC no, sa Labaria. Anong masasabi sa 1689 federalism po? Yun ba ang question? Hindi ko kasi mabasa ng maayos. Nababasa ba niyo, Brother Pablo? Ano, is it about Opo. 1689 federalism ang tanong? Opo, ang tanong po ay, what are your thoughts on 1689 Confession Federalism? Pero clarify po ni Pastor Randy kung ito ay 1689 Federalism or yung nire-refer po niya sa Covenant Theology of 1689 Federalism. O hindi ko maano kasi kailangan talaga ma-change ng setting itong Zoom ko. Napakalaki ng mga ng comments, hindi ko mabasa. 1689 federalism, ma-address po natin yon sa Covenant Theology. Pastor Randy, humanda po tayo kasi magtutulungan po talaga tayo sa presentation po nitong Covenant Theology po. Hindi po tayo subscriber ng 1689 federalism. Hindi po talaga. In line pa rin po tayo sa mga old na mga reform dito sa Pilipinas katulad ni Pastor Noel Espinosa, Pastor Rolly Siveses, Pastor Rodel Lasco, the pastors of Cubao Reformed Baptist Church at iba pang mga Pastor old Nene Reformed Martinez believers. also to add. Ano po? Pastor Nene Martinez also. Nene Martinez, From oo. Cebu. Hindi po tayo 1689 federalism. And yan po talaga yung ating very pinaghahandaan po talaga natin yan, Pastor Randy. Magtutulungan po talaga tayo niyan ngayon. Pastor Randy ng Davao City. Meron pang question dito, pakibasa na lang po sa mga questions, hindi ko kasi talaga mabasa. Or nag-raise ng hand si XC. XC, magandang gabi. Nakamute pa po. Nakamute pa. Mahina naman po. Mahina, pero parang dinig naman siguro. Sasagot na po, Pastor. Hintayin ko na lang po yung pag-uusap. Ay, Sasagot na po. Hintayin ko na lang po yung pag-uusap. okay, hindi ko medyo mahina, hindi ko narinig. Meron pa po tayong tanong dito sa Facebook. Good evening, Ricky Lindoyom. Sana maano din kung saan watching from which place si Ricky. Si Maor Nakum watching from which place? Nag-raise ka pa ng hand, Brian? Or okay na?
Okay, para sa ibang mga kapatid natin dito sa Zoom, baka meron pa kayong mga questions or may dadagdag na na view. Okay, I think that's all for tonight. Maliban na lang kung meron pang maihabol na question. At salamat talaga sa pakikinig. Hindi po tayo nakapagbigay ng ng reading assignment last time, pero magbibigay po tayo tomorrow ng ano. So yung mga naka-enroll po sa ating program ay meron po kayong matatanggap na reading assignment na sasagutan po ninyo doon po sa ating Google Classroom. Pwede pa pong humabol ang mga hindi pa nakapag-register. Hilingin po natin si Pastor Randy na bigyan po tayo ng closing prayer. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, we thank you for this evening. Salamat po sa panahon na ibinigay niyo po sa para sa amin. Salamat kay Sir Jeremiah for giving his time and effort to teach all of us tonight about the sufficiency of the scriptures. Nawa o Diyos, sa amin po nakatanggap nito ay maging malinaw ang mensahe na naihatid at dalangin po namin, Panginoon, na ang aming buong pagkatiwala sa iyong salita, sa iyong scripture, ay naroon yung aming nakita namin na ang scripture nga ay sufficient sa aming pananampalataya, sa aming kaligtasan, at sa aming mga buhay. Kaya o Diyos, pagpalain mo ang mga salitang ito sa ngayong gabi. At nawa o Diyos, kung saan man nakaabot ang mensaheng ito, ang lecture na ito, nawa o Diyos, maging kapakipakinabang ang lahat ng ito. Lord, may you prepare us also for the next meeting, and may you bless your word in our hearts this evening. This we pray, Father, in Jesus' name. Amen. 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 Meron pa pong pahabol na question pala dito. Si Shen G. Jonah from Zamboanga City nanonood. Jailani family. Hello, Pastor. Ask lang po, ilang creeds and confessions po ba tayo and what are the major creeds of Christian? Thank you, Pastor. Okay, matatalakay talaga ito sa sa subject natin na creeds and confession, starting with the Nicene Creed and then yung mga creeds po ng mga Protestants katulad ng Belgic Confession, Westminster Savoy Declaration, 1689 London Baptist, and ang pinaka-latest is ang Sumarium Fidei Christianae Filipinas. Is Koine Greek a common language sa time ni Apostle Paul? The answer is yes. Yes po, ang common language ang Koine Greek. Okay, hanggang dito lang po tayo at salamat po sa sa pag-join. God bless po. God bless po sa bawat God isa. bless. Thank you, Pastor Jeremiah. Thank you po, Pastor. Thank you. God bless. God bless Thank you po. po. God bless. Bye. Good evening po. God bless po.